Welcome back sa ating FB page na Free Reviewers with Leonalyn at sa ating YouTube channel na Solving Math with Leonalyn. Now, dito tayo sa abstract reasoning. Marami nang nag-a-ask sa atin kung paano ba ito sagutan at meron na tayong mga videos nito. Kaso lang yung mga videos natin, hindi katulad ngayon na ang gagawin natin ay ito talagang abstract reasoning test 1. Hanggang test 4 ito. Meron na tayong kopya. Dati pa talaga yung test 1 to 4 na mahahanap mo lang, pwede nyo mang i-search ito. Meron itong printable mismo. So ngayon, ito ay 25 item. Okay, 25 item. Pwede nyo i-post habang bago nyo makita yung mga sagot dito ba. 25 item ito. Pero kung nandito kayo sa FB page na Free Reviewers with Leonalyn, mas maganda ang tingnan nyo yung comment section. Kasi ilalagay ko yung link sa comment section sa ating YouTube, yung link sa YouTube channel natin ba na Solving Math with Leonalyn. Kasi doon natin ilalagay yung kabuuan nito. Hanggang 25. Kung titingnan nyo yung mga ibang mga abstract dito, kung mga followers ko kayo, kung napapanood nyo yung mga abstract natin dati, halos lahat dito ay meron na talaga tayo. So ngayon lang ay ipag-isa natin siya sa isang video na lahat talaga itong 25 item na ito. Para mas madali nyong hanapin, pwede nyong i-search abstract reasoning test number 1. Karamihan dito, ito rin yung ginagamit para sa mga pre-employment, yung mga exam na mayroong abstract, or college entrance test, or yung lalo na yung sa NAPOLCOM, pati yung sa AFSAT. Basta mayroong mga abstract reasoning. So anyway, umpisahan na natin dito sa number 1. Kung isa-isahin nyo palang hanapin ito, kasi meron na tayo dito dati, pwedeng ganito ang paghahanap. Which figure completes the statement? Tapos, idugtong nyo yung Leonalyn para mas madaling ma-sort out ba. Otherwise, para sa video ito, paano nyo hanapin ito? Ito lang yung isulat nyo. Yung abstract reasoning test 1, tapos idugtong yung Leonalyn. So anyway, dito na tayo sa number 1. Which figure completes the series? Kapag mga ganito, abstract pa, pattern ang hanapin natin. So, ano kayang pattern ang meron dito? Pansinin natin yung given. Alternate. Tapos may nadagdag na isang box. By the way, itong 25 item na to, ang score ko pala nito ay 23 lang over 25. So, either ako talaga yung mali sa dalawa or may typo error dito. So, later on, sasabihin ko naman kung saan ako nagkakamali na hindi. Mayroon kasi tayong answer key nito. So, explain lang din natin. Abangan nyo kung saang item yan siya. So, anyway, dito sa number 1, tama naman yung answer natin. So, alternate tayo. Merong 3 boxes dyan. 4 dito. 5. And then 6. So, dapat 7. Or lagyan lang natin ng isang box dyan. So, kung titingnan natin, alternate siya. Alternate yung shaded part. Tingnan nyo yung mga shaded part na alternate. So, dapat ito ay naka-shaded. So, eliminate na natin yung hindi shaded dyan sa upper left. Sa dalawang natitira, yung letter A at letter C, meron kasing isang box na nasa gitna. Therefore, ito lang talaga ang sagot. Letter A. Kasi nga, from 6, nagiging 7 na yung mga boxes dyan. Okay, so ang sagot sa number 1 ay itong letter A. By the way, huwag yung i-memorize yung sagot, kundi yung paraan kung paano ito sagutan. Kasi kung i-memorize nyo ito, meron pa naman kahalintulad din nito na parang, ay, letter A ang sagot dito, pero iba pala yung pattern. Okay? Next, number 2. Ulitin ko, maraming kahalintulad nito, pero iba ang pattern. So, wag yung i-memorize yung sagot. Pansinin nyo ano ba yung pattern na meron dito.
Alternate yung shaded, unshaded, alternate. So therefore, in-expect natin na yung next ay unshaded. Yung mga shaded, i-eliminate natin yan. Anong meron sa elimination? Elimination will increase your chance of getting the correct answer. Next, yung mga lines. Yung lines na dyan, puro yan buo ba? As in, buong buo yung nandyan. Papansin nyo? Till the end, yung lines. Yung mga line na yan, till the end. So therefore, ito lang talaga, letter C. Kasi ito, hindi man umabot sa end, sa circle. So therefore, ang sagot dito ay si letter C. Next, number 3. Mukhang kakagawa ko lang ng video na katulad nito. So anyway, kung hindi nyo masyado makita yung pattern sa mga shapes or mga figures na nasa gilid, dito tayo sa line kasi yung line, obvious yung pattern. Bali, clockwise. Yung line ba? Itong line na yan. Clockwise. So therefore, dapat ito yung hanapin natin, yung ganyan na line at yan ay nasa letter C. Yan na yung sagot sa number 3. Next, which figure completes the series? Ano kayang pattern na meron dito? Alternate na naman tayo na meron tayong shaded or figure sa loob mismo ng mga line na yan. So therefore, kung line lang naman, itong si letter A at letter B, di ba? I-out na natin yan, eliminate na natin yan kasi in-expect natin at least katulad man lang dyan. Ano ang next nating titingnan? Yung mga ends sa line, tingnan nyo yung mga ends sa line dyan. Meron ba yung box na maliit? Yung point ba? Na tulad nito. Di ba wala? So sa dalawang natitira, meron kasi isang dyan na box na maliit. Out na natin yan. Kasi ito ay wala. Letter D ang tamang sagot. Kasi itong dalawa, parihong walang mga box na maliit ba? So therefore, letter D ang tamang sagot dito sa number 4. Sana nag-gets na yung pattern. Next, number 5. Which figure completes the series? Maraming nagpo-post dito. Paano ba to sagutan? Mga ganito, ganyan. So, ano bang meron dito? Pwede nating i-count ito. Meron na tayong video nito dati. Yung mga lines, we have 1, 2, 3, 4. Apat yung mga lines. Tapos yung mga figures na may 4-sided ba? Meron tayong unshaded na dalawang shaded. Okay? Tig dalawa. 4 yung lines. Yung next, 4 pa rin yung lines. 1, 2, 3, 4, 4 pa rin yung lines. 1, 2, 3, 4, 4 pa rin yung lines. Sana napansin nyo yan. Hanapin natin yung may 4 na lines sa choices. We have 1, 2, 3, 4. Okay, 4 yung lines. Ito ay 1, 2, 3, 4. 4 din. 1, 2, 3, 4. 4 din. 1, 2. So, eliminate na natin to kasi dalawa lang yung lines na nandyan. Doon tayo sa shaded. Yung shaded, meron tayong dalawang shaded. Tig dalawang shaded kada sa loob ng boxes na ito. Tig dalawang shaded. So, hanapin natin sa choices. Meron tayong dalawang shaded dito. Dalawa ding shaded. Pero isa lang ang shaded sa letter C. Eliminate mo na yan. Next, doon naman tayo sa unshaded. Tig dalawang unshaded. Okay, tig dalawang unshaded yan sila lahat. So therefore, ito namang si choice, letter A, isa lang ang shaded, unshaded bali. Isa lang, eliminate mo na yan. Isa na lang din ang natitira, letter B. Ang letter B naman talaga ay merong dalawang unshaded na figure sa loob ng box. So therefore, ang sagot dito ay itong letter B. Okay, na-gets nyo? Yung pattern lang ang kabisaduhin nyo kung paano siya hanapin. Next, number 6. Which figure completes the statement? Mayroon yang is to, so ibig sabihin, analogy ito. So itong figure na to is to, sa figure na to as, itong figure na to is to, ano yung hahanapin natin dyan. So therefore, tingnan natin kung ano yung relasyon sa dalawa na ito
Ganun din ang gagawin natin sa next na set. Anong napapansin nyo? Yung line na yan, pareho lang sa next. So therefore, yung line na yan ay dapat ganyan. Sa choices, meron tayong A at B. Si letter C, eliminate na natin yan para focus lang tayo sa choices A and B. Okay, elimination will increase our chance of getting the correct answer. Doon naman sa mga boxes, bali, obvious na mirror lang pala to, mirror. Alam nyo ba yung mirror? Kung haharap kayo sa mirror, di ba kung nasaan yung right, nandun lang din, hindi siya bali yung exact opposite ba? So, mirror siya. So, kung haharap ito sa mirror, di ba? Kung ito naman, kung haharap sa mirror, dapat nandyan siya. And then, so dapat ganyan yung ini-expect natin kung haharap sa mirror. At yan ay nasa letter B. Okay? Next, number 7. Which figure completes the statement? Analogy pa rin tayo. So kung anong meron dito sa unang set, ganun din ang gagawin natin sa next na set. Anong napapansin nyo? Parang niligpit lang ba? Ano ba yan? Itong tawag dito? Itong triangle na to ilalagay natin sa loob. Parang yan ba? Pino-fold lang ba? Fold inside. Yang triangle na yan. Kaya kung i-fold na natin yan, ganito na. So kung ito naman ay shaded, magkabila na i-fold mo, dapat lahat ay black na yan. Shaded na lahat na makikita natin at yan lang ay nasa letter C. Next, number 8. Which figure completes the statement? Analogy pa rin tayo. Anong meron dyan? Yung mismong square, yung malaking square na yan, napunta dito sa taas. So therefore, ito naman na meron tayong polygon dito. Many sides ba? So, dapat nasa taas siya. Dapat nandito siya sa taas. At yan ay pareho sa A, C, D. Eliminate na natin itong si letter B. Doon naman tayo focus sa square. Itong square na to ba? Na from unshaded nagiging shaded. So, kung shaded dito, dapat unshaded. So, therefore, eliminate natin itong si letter C. Kasi nga, tingnan mo naman, ito ay shaded. So, dapat ang in-expect natin ay unshaded. Eliminate na natin. Yan, dalawa na lang. So, sa dalawa, dito sila nag-iba. Kung itong nasa taas ay pagdating dito na twist siya. So, therefore, i-twist din natin. So, bali, nandito yung medyo mahaba. Nandito naman yung medyo maiksi. Mahaba na yan siya. At yan ay nasa letter D lang talaga. At hindi itong letter A. Ito na yung sagot. So, sana nakasunod pa rin kayo. Dito na tayo sa number 9. Which figure completes the statement? Ganun pa rin. So, anong meron dito? Si unshaded na square, papunta siya dyan. So, therefore, clockwise. Unshaded, naging clockwise. So, kung unshaded clockwise, dapat itong unshaded natin sa baba, ay dapat nandito sa corner na ito. Si letter A lang naman. Sa actual na exam, oras kasi ang kalaban nyo. So, kapag nakita nyo yan na yung sagot, yan na. Next na kayo. Para i-confirm lang, tingnan natin yung shaded. Si shaded naman, counterclockwise. Kaya nandyan siya. So, si shaded dito, counterclockwise, dapat nandito yung shaded. At yan naman talaga ay nasa letter C. Ay, letter A pala. Si letter A. By the way, kapag abstract reasoning, kadalasan talaga sa abstract reasoning, oras talaga kalaban nyo dito. So, nasaan na ba tayo? Number 9, which figure? Bakit parang number 9? Naulit ko ba itong number 9? Oy, hindi ko napansin. So, sa number 9, huwag kayong mag-memorize ng sagot. Tingnan nyo yung pattern kung paano natin hinanap. At yan na nga yung letter A. So, number 10. Which figure completes the statement? Ganun pa rin. Ito ay nandoon sa gitna. So, expect natin na yan ay nasa gitna. Lahat naman ay nasa gitna. So, since ito ay unshaded, sa choices na meron tayong shaded, i-eliminate na natin yan siya.
Now, yung mga lines, meron tayong dalawang lines. Okay? Yung dalawang lines na yan ay nag-cross. Mayroon lang another additional na dalawang line na kino-cross ba siya ba? Yung ibang from vertical, horizontal at vertical. So therefore, kung meron tayong horizontal isang line, dapat yung isang line na yan, meron din tayong isang line pa vertical at yan ay nasa letter C. Yan na yung sagot dito. Next. Which figure is the odd one out? Add one out daw tayo. Malapit na tayo sa yung item kung saan iba yung sagot ko. Number 11. Which figure is the odd one out? Ano kaya ang odd one out natin dito? Obserbahan si letter A at si letter E. Pareho lang din naman yan siya. So yung unshaded at shaded, nasa parehong side sa line. Tapos, itong si letter B at si letter D, yung parehong shaded at unshaded, pareho ba? Pero magkabilang face sila sa mismong line. Ito lang talagang walang kapares ba? Siya lang talagang naiba. Yan na yung sagot. Yan din naman ang sagot sa mismong answer key natin. Letter C, ang odd one out. Now, dito sa number 12, pwede niyong i-post ang video ito. Try niyong sagutan. Ano kayang sagot dito? Which figure is the odd one out? Kasi alam niyo, iba yung sagot ko sa sagot sa answer key. Yung mga figures na dito, meron tayong tig 2, 4, 2, 3. So, wala sa number of figures. Doon tayo sa nag-overlap. Sa lahat ng nag-overlap dito, add one out tayo ha. Na-overlap yung half mismo sa figure na yan, yung figure na circle. So, na-overlap yung half mismo, almost half sa triangle. Tig 2 lang yan siya. I mean, yung dalawang pares lang nag-overlap ba? So, tig 2 pares. 2 pares lang na na-overlap. Or, isang figure lang ba ang ino-overlap sa isang another figure? So, tig isang figure lang. Tig isang figure lang nag-overlap. Dito sa choice letter E, okay, tig isang figure lang ang na-overlap, pero yung mismong circle, ito ba, yung circle na yan, ay nasa loob siya mismo ng square. Nasa loob siya mismo ng square. So, kung siya yung nasa loob mismo ng square, ang sagot ko dito na add one out ay itong letter E. Yan yung sagot ko. Now, kayo nang mag-decide kung paano ang sagot, yung sa answer key, ito yung nasa answer key. Ito yung nasa answer key. Kayo nang mag-think. Okay, delete natin yan para klaro sa inyo. Si letter D ang nasa answer key, yung sagot ko ay letter E ko. So, decision nyo yan. Meron kayang mali sa sagot ko or meron kayang typo error sa mismong answer key dito or talagang mali ako. So, wala namang explanation sa answer key nito. Letter D lang. Para sa akin ha, ang letter A talaga ang add one out dito. Kasi siya lang naiiba ba, nasa loob ng mismong figure na square tong circle na to. So anyway, next, number 13. Which figure is the odd one out ulit? Itong shaded. Lahat ng shaded, tingnan natin kung papunta sa loob. Papunta sa loob. Okay, opposite, papunta sa loob. Yung unshaded. Sa letter A ay opposite sila. Yung unshaded ha, opposite. Pero sa letter B, aba hindi sila opposite. Sa letter C, hindi sila opposite. Pareho ba kung nasaan naka-face? Si letter E din, ganun din. So therefore, alin ba dito yung obvious na naiiba? Itong letter A ang naiba. Kasi itong dalawa ba, nag-opposite man yan siya. Yung dalawang unshaded, puro going out.
So, yan na yung sagot. Next, number 14. Which figure is the odd one out? Yung mga boxes natin na nandito ay alternate siya, pero hindi naman lahat kasi ito ay parehong shaded, ito naman ay parehong shaded. So, hindi yan nagmag-matter. Doon tayo sa kung ilang mga boxes na nasa loob yung mga square. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, obvious naman na 7 yan siya kasi meron tayong blanco dyan sa gitna. Ganun lang din naman. Kung may isang blanco sa gitna, so malamang 7 yan siya. Isang blanco sa gitna, that is 7. Ito lang talaga ang natitira. Kulang ng isang square. So, ang sagot dito sa number 14 ay letter D. 15. Which figure is the odd one out? So, ano kayang pattern na meron dito? Lahat naman, so far, lahat, meron kapareho dito. Okay. So, yung shaded, meron tayong, sa side niya, meron tayong unshaded. Si unshaded, sa side niya, meron tayong shaded. Tapos, ito naman, pareho lang din na opposite yung nasa side. Okay? We're talking about the square, yung bigger square versus yung smaller square, opposite yung pagka-shade nila. So, dito, meron tayong opposite. Maliban lang talaga dito sa letter E ba, na yung small square natin, tsaka yung bigger square, ay pariho sila na shaded. Kaya ito lang natitira. Ito lang yung odd one out. Next. Which figure completes the series? Walang square, walang unshaded, merong isa, may dalawa. Meron tayong shaded, so yung number of square, nag-increase siya. 0, 1, 2, 1, 2, 3, so 2, 3, 4, dapat 4 yung square natin. So eliminate na natin yung hindi 4 dito. Ang natitira na lang natin ay si letter A at si letter D. Lahat ng nasa baba unshaded. Dito naman lahat ng nasa baba ay unshaded. So therefore, lahat ng nasa baba ay unshaded. Kaya ito na yung sagot. Letter D. Then sa number 17. Which figure completes the series? So by line tayo. Anong meron dito sa line na yan? Yung shaded present dito sa pangatlo. Unshaded present sa pangatlo. And then, itong kaparehong may oblong dyan ba, napahigang oblong, yan naman ang wala dito. So therefore, kapag merong kapareho, siya naman yung wala. So tingnan natin yung pangalawa. Okay, itong tumatayong rectangle na ito, siya naman ang nawawala dyan kasi parehong meron sila. Therefore, kung itong square na nasa loob, parehong merong square na nasa loob. Therefore, dapat walang square sa loob. So, ito na meron, eliminate na natin yan. Malamang hindi yan siya. Then, parehong merong, ito bang oblong na ito na patayo, pareho. So, dapat walang patayong oblong. Eliminate na natin si letter D. Kaya ang sagot dito, letter A. Elimination will increase our chance of getting the correct answer. Siya na lang natitira. Number 18. Which figure belongs in neither group? Ibig sabihin, wala sa dalawa. Choice, letter A. Itong shape na ito, yung circle, yung triangle, ito parang ano tawag dito, diamond, lahat ng yan ay pwede sa group 1. Okay, walang kaduda-duda. Si choice letter B, walang kaduda-duda. Pwedeng-pwede ito. Dito sa group 1, pwede yan siya. Kahit sabihin na natin itong triangle na to na shaded siya, pwede yan sa group 1. At least, meron pa ring mga triangle dyan. Ngayon, pwede niyong i-post ang video ito para kayo na mismo mamili kung saan ba dito sa dalawa, either C or D, yung tamang sagot.
Pero yung nasa answer key nito, answer key ay itong si letter C. Ito yung nasa answer key. Yung sagot ko naman ay itong si letter D. So, paano kung naging ito yung sagot ko? Itong circle na ito ay nabilong sa grupong ito, itong circle na to. Si square naman, pareho namang pwede sa dalawa. Okay? May mga square yan. Pero itong triangle ay parang diamond na yan ay nandito lang talaga siya sa group 1, yung diamond na yan. Samantalang itong triangle, shaded triangle ay nandito sa group 2. So, hindi siya pwedeng either sa group 1 or group 2. Itong letter D, hindi siya pwedeng ilagay natin. Lalo na, meron siyang ganito. Wait, delete muna natin. Ito kasi ay pang group 2 lang yan. Okay? Ang lahat ng nandito, ang lahat ng nandyan, pwede sa both kasi meron tayong parihong square. Okay? Ito namang triangle na ito, okay, itong triangle para dito ay pwede dyan. Pero itong parang diamond ay nandito sa group 1. Kaya hindi siya pwedeng neither ba? Hindi siya pwede sa group 1 or hindi siya pwedeng sa group 2. Hindi siya pwedeng sa group 1 kasi may circle, itong circle na ito. So, hindi siya pwede sa group 1. Hindi rin siya pwede sa group 2 dahil sa mayroon tayong mala diamond dyan na shaded na diamond. Bali, na-twist na nga siya, tapos shaded pa siya, hindi siya pwede sa group 2. While dito sa answer key naman, okay, meron tayong ito kasi answer key natin, pwede ito sa group 2 lang. Meron itong dalawang, yung half moon, yung circle na yan. Tapos, ito kasi na-twist lang, unshaded naman kasi, so pwede siya dito sa group 2. So, therefore, kung ako ang pasasagutin dito, ang sagot ko dito ay itong letter D. Pero anyway, kayo na mamili kung saan dyan. Is it letter C or letter D? Paki-explain na lang. Baka meron akong hindi nakita na nakikita niyo. Paki-comment na lang kung paano ba. Ano nga ba talagang tamang sagot dito sa number 18? So, pwede bang direkta na lang tayong maniwala sa answer key? Kasi pwedeng merong typo error sa answer key. Wala kasing explanation na nandoon kung paanong letter C yung sagot dito sa number 18. So, anyway, kayo na mamili dito. So, yan yung pangalawang mali natin according sa answer key nito. Number 19, which figure belongs in neither group? So, wag na kayong mag-alala dito. Kasi pareho kami ng sagot sa mismong answer key. Which is, saan kaya dito? Letter A ang sagot natin dyan. Ito kasing choice letter A, siya lang kasi ang merong dalawang figure dyan na pareho. Lahat dito sa grupo, group 1 or group 2, walang parehong shape or figure na nasa loob mismo ng mga square. So, katulad nitong letter B, itong si letter B, saan kaya siya pwede? So, si letter B, meron tayong polygon, mga triangle, although pareho silang triangle, pero magkaiba yung position nila. So, meron tayong parang diamond, ito ay pwede nating mabilong sa group 1. Kapag may mga circle naman nito, since may circle naman si group 1, meron din dito sa group 2. So, tingnan natin kung saan siya pwede. Meron tayong half moon, meron tayong parang diamond, triangle, ito ay pwede sa group 1. Then, ito meron tayong circle ulit. Then, shaded na circle, which is wala yan sa group 1. Tapos, ito naman parang diamond, meron din dyan. Meron din ito. So, itong letter D ay pwede sa group 2. So, kung ito ay group 1, group 2 naman si letter D, si letter A lang talagang naiba dyan. So, again, dito sa number 9, walang dalawang same figure na nasa loob ng square or box. Which figure is next in the series? Sa number 20, ano kayang meron? So, parehong 2, 1,
parehong 0. So, ano kayang ini-expect natin dito? I-alternate natin. Mag-alternate muna tayo. This is 6, pababa tayo 5, 4, 3, 2, 1. So, malamang dapat 0 dito sa taas. At si choice letter B, siya lang naman ang 0. Since oras ang kalaban nyo sa actual na exam, yan na yung sagot. Doon tayo sa ka-alternate. 2, tapos 1, tapos 0. Dapat yung ka-alternate, umpisa naman tayo sa 6. At yan ay 6 naman. So, ito na nga yung sagot, letter B. Next, which figure is next in the series? I-alternate nga natin to. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Up and down tayo ba? So therefore, dapat 6 na yung nasa baba at yan naman sa letter D, yan na yung sagot. Tingnan natin yung ka-alternate. 3, 0, 3, 0, 3, 0. So dapat 3 yung nandyan. At 3 din naman ang tuldok na nandyan sa letter D. So ito na yung sagot sa number 21. Next, which figure completes the grid? Tingnan natin yung unang set kasi kompleto siya. Sa kompleto na yan, hatiin natin sa 2. Anong meron dito? Ito ay na-alternate. So dito tayo sa baba muna, itong mga square na ito ay opposite lang. So yan ay ni-expect natin ay nandito din sa baba. Dapat opposite dito. So, saan ba dyan yung opposite? Ini-expect natin dapat ganyan yung nasa baba. Bakit sa baba, ma'am? Ito kasi yung hinahanap natin, yan ba? Okay, yan kasi yung hinahanap natin. So, yung nasa baba, saan ba yan? Nandito sa letter B. So, yan na yung sagot. Tingnan lang din natin yung iba. So, itong square na ito ay pareho lang dito sa 2. Ito ba? So, dapat opposite. So, ini-expect natin na ganyan, opposite, at yan din naman nandito pa rin sa letter B. Isa pa. Dito naman tayo focus sa taas. Ito ba? Diba, opposite lang. Mirror ang style. Mirror, opposite. So, ano ba yung ka-opposite niya dyan? So, kung ka-opposite niya yung isang line na yan, so isang line, yan naman din talaga yung isang line na yan. Yan na yon. Letter B na ang tamang sagot dito. Next, which figure completes the grid? Ganun din. Kung anong ginawa natin sa number 22, ganun din ang gagawin natin sa number 23. Ano bang meron dito? So, parang saan ba ang mas obvious yung pattern? Meron tayong kapareho. Ibang pattern naman. So, ito mismo, yung 4 na square na yan, ay dapat parihong-pariho dito. Pansinin, parihong merong line na ganyan. Okay, pariho silang may line. So, ang hinahanap ulit natin ay ito. Okay, i-complete man daw natin. Now, since ito ba lahat ay dapat pariho dyan, so therefore, yung katabi dito ay ito siya. Yung katabi na yan ay dapat ganyan siya. Expect natin na ganyan. At nasaan yan siya? Nasa letter C. Dapat same lang yung figure. So, same diagonal. So, ito namang nasa taas, dapat pariho naman dyan. So, ano bang nawawala? Ito siya. So, dapat meron tong 3 line sa baba. Okay? Kasi dapat pariho, meron din siyang 3 line dyan. At yung nasa taas ay dapat ganyan. At yan naman dito sa letter C, di ba? Parihong-pariho. The same. Again, parihong-pariho dapat dito sa isang kadiagonal niya na merong 4 na square. Kung ano ba yung mga drawing na nasa loob, dapat ganun-ganun din. So therefore, ang sagot dito ay letter C. Next, which figure is the odd one out? Alin naman kaya ang naiiba dito? Doon tayo sa medyo obvious. Yung circle kasi, at yung dalawang merong parang, ito ba, na merong dalawang parang diamond, magkatabi yan siya.
nasa left side naman ito. Magkatabi nasa left side, magkatabi nasa left side. Si letter C lang talaga ang naiiba. So, ito na yung sagot. Next, 25 na talaga tayo. Which figure is the odd one out? Ano naman kaya ang pwede dito? Lahat dito ay meron tayong mga ganito ba? Kahit dalawa man yan, basta meron yang ganyan. Ito lang si letter D ang wala. Siya lang ang naiiba, so yan na yung sagot. Isa pa, kasi kung yan lang ang pagbasihan natin, baka titingnan nyo yung iba na mga figures na ma'am. Bakit yung iba? Pwede namang, like letter B, siya lang yung mayroong ganyan. Bakit hindi yan siya pwede ma'am? Kung ma'am, pwede namang titingnan nyo na lahat yan ay mayroong mga ganitong mga boxes na style. O doon tayo sa shaded. Okay? Wait. Saan natin susulat yung doon tayo sa mga shaded na shapes. Ilan ba yung shaded sa letter A? 1, 2. 1, 2. 1, 2. Sa letter E, 1, 2. Sa letter D, ang shaded niya ay 1, 2, 3. Kaya siya lang yung which figure is the odd one out, letter D. Thank you for watching and all. I hope na meron kayong natutunan sa videong ito. By the way, meron pa kayong abangan. Yung abangan nyo yung abstract reasoning na test. Nasa number 1 pa tayo. Meron pa tayong test 2, 3, at 4. Yun ang abangan nyo sa ating YouTube channel na Solving Math with Leonalyn. Yung kabuuan nito, again, ay nasa YouTube channel lang natin na Solving Math with Leonalyn. Thank you and God bless.